Kumpirmado po na itong mga anti-kalingap ay mga patay gutom, mga hampas lupa, at mga parautog. Para pong mga gurami na itong mga ito, parang yung gutom na gurami mo ito, hagisan mo ng pain yan, kakagatin agad yan dahil sobrang gutom na po. Gutom na po lahat itong mga anti-kalingap na ito. Ang kwan po dyan ay panawagan po doon sa mga kwan yung nakabase po dyan ng mga St. Peter, magdagdag po kayo ng mga ataol ninyo kasi baka maraming mga maho na mga anti-kalingap. Kasi nga po, mga gutom na po itong ito. Anyway, saka na po natin pagbalikan po natin yan. Dahil nais ko po munang ipabatid or iparating ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscriber na magaganda, mga gwapo, mga matatalino at mga masuswerteng mga subscriber ko. Sana manawari mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, malayo kayo sa lahat ng mga mabibigat ng sakit, bagkos ang darating na lamang sa inyo swerteng walang katapusan. At dito po sa mga anti-kalingap, isa lamang po yung pinagdarasal ko rito, magkamatay na kayong lahat. Ayan, at yan po ang ating tatalakayin. Yung mga certified na mga hampas lupa na patay gutom pa na mga anti-kalingap. Apo. Pero bago yan, siyempre, ay ito muna. Oh, yan. Tama na po yun. Tama na. Ano ka na? Ay, nako. Oh, yun. Tama na po. Yun po. At kumpirmado na po na talagang mga kwanto, mga parang mga gutom na gurami na po itong mga anti-kalingap. Kaya ko po nasabi, dahil napanood ko po kasi yung video nitong si Hasa. Hasa. Hindi po ito yung si Hayat Si Hasa po. Napanood ko po yung video na ipapagawa daw po niya yung CR ni Nabianse na Barado. Grabe ang talagang ang dami talagang mapagpanggap na tao. Hoy Hasa, bayaran mo muna yung utang mo sa tindahan na nakasimangot na yung inutangan dyan sa kapitbahay mong tindahan. Bayaran mo muna yan bago mo ipagawa yung CR na Bianse na sinasabi mo, no? Huwag kang magyabang, Hasa, dahil baka hasain ko yung dila mo, or either baka gupitin ko yung dila mo, no? Kaya yabang. Mga hampas lupa na nga itong mga anti-kalingap na ito. Kaya yabang pa. Wala na nga malamon. Ang yayabang pa, tingnan mo ito si Kapiso. Kaya bang yabang? Pero yun pala, wala palang pangpiyansa sa kanyang kaso. Talagang grabe. Ito si Dr. Wakwak. Isa ring mayabang yan. Akala mo kung kung yan, puro pang-i-insulto ang ginagawa silang dalawa ni Redsin. Yung ngayon, nangangatog yung mga tumbong ng mga animal na to dahil walang pang piyansa. Walang pangkuha ng abogado. Yan po yan. So, ibig sabihin talaga pong kung itong mga ito. Talagang mga certified na mga kung ito. Mga talagang mga kung ito, mga patay gutom talaga. Pero ang yayabang ng mga gago. Ayan, tama na. Ganon din itong kay Kapiso. Sobrang yabang din ng mga hayop na to. Taga Batangas yan, si Kapiso pala.
Ay, hindi na ako nagtataka kung bakit ganito kayabang itong hayop na ito. Dahil may kasabihan, diyan sa Batangas, hindi bali daw walang yaman, basta may yabang. Ayan. At yun naman pong kasabihan ng mga matatanda, ang hindi raw marunong lumingon sa pinanggalingan ay may anghit. Ngayon, alam nyo na kapag ka hindi ka raw marunong lumingon sa iyong pinanggalingan, ay may anghit. Kaya naman pala, dahil dito, totoo nga pala talaga yun. Grabe, di ba? Tingnan nyo ito, ha? Tingnan niyo po kung paano insultuhin itong mga anghit. Ito si anghit mismo. Itong si Kuya Bal. Grabe ito. Kunwari ka lang mahihain, patago-tago. Pero pagharap sa kamera kasama mga kalalakihan sa tabi mo, ay naku, napaka-komportable mo. Yan o. Uy! 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 Ha? Uy! Kabila! Uy! Napansin ni Marilyn Chang. Napansin ni Marilyn Chang. Ito ang gusto kong makita ninyo, no? Ito, sandali ha. Saan ba ito? Yung Kalinga Foundation nyo, ginagamit nyo sa... Hindi yun. Biyan, lapag mo Gcash mo para na-embyar na si Baltic. Yan. Tingnan nyo. Ulit. Sige po, ilalapag ko na po. Ito po. Ayan na pa, nakapin na ang ating dyan, Gcash. Ayan na naman si Beyonce. Bastos na bata. Nanlilimos na naman si Beyonce. Di mo gwapa. Biyan, lapag mo Gcash mo para na-embyar na si Baltic. Ayan. Ito. Tingnan mo itong kabastos na itong anghit na ito. Di ba? Sobrang bastos itong anghit na ito para pagka nagsalita, itatago niya yung mukha niya. Kaya napansin tuloy ni Marilyn Chang. Ganyan po yung may mga anghit. Makikita niyo sa mga galawan, ganyan po yung mga anghit. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay may anghit. May nakaipit na labintador sa kilikili. Ay. Ayan. Tingnan yung kabastos niya, no? Ginagaya pa yung boses ni Kuya Bal. Talagang bastos. So anyway, pero mga pa na po ito, para na pong mga gurami na gutom na po itong mga, lahat po itong mga ito, gutom na para mga gurami itong mga animal na ito. At anyway, gusto ko lang ipakita kay Kapiso, kayang-kaya kong baliin yang liig mo sa pamamagitan ng ituturo ko lang ng daliri ko. Lahat kayo,
ng mga buwakan ng ina nyo. Ganito, sige nga, panin nyo nga, tanggapin nyo nga itong hamon ko. Lahat kayong mga anti-kalingap, hinahamon ko ng ganito. Ilalatag ko ang 10 milyon. Diyan sa harapan ninyo, kukuha tayo ng mga pulis, mga barangay official, para saksihan nila na talagang totoo yung aking ipupusta na 10 milyon. Kayo ang nandyan. Ngayon, anong hamon ang gusto ko? Kayo, wala kayong kuwan, wala kayong ipupusta. Ako lang ang maglalatag ng 10 milyon sa harapan ninyo. Babaliin ko yung mga liig ninyo nang hindi ko hinahawakan. Ngayon, pagka hindi ko nabali yung mga liig ninyo, natural, talo ako. Dahil wala para akong isang salita, di ba? Ganun lang yung kasimple. Ngayon, kayong lahat ng mga anti-kalingap, pumarada kayo dyan. Siyempre, sinabi ko, kailangan makakuha tayo ng magwi-witness. Pulis, barangay, mayor, o ano pa, magwi-witness. Hindi ko palalapatin itong aking kamay. Or kahit na anong daliri dito, walang lalapas sa inyo. Pero babaliin ko yung mga liig ninyo na patingala, na nakatingala kayo sa langit. Wala nang balikan yan. Kaya ibig sabihin, kapag ka tumae yung ibon, masasalo ng bunga ninyo kasi nga nakaganyan na kayo eh. Kaya huwag kayong lalabas kasi pag tumae yung kalapate, sapol sa bunga ninyo. Yan ang hamon ko sa inyo. Ngayon, sino ngayon ang tatanggap sa hamon ko? Na? Okay. Mag-comment lamang po kayo rito. At kung saan natin gaganapin. Para lang po kasi baka sabihin kasi ninyo na ano bang kanyon, anong klaseng pagbali? Yung ba ay may isa sa uli pa? Hindi na po. Kasi pumusta na nga ako 10 milyon eh. Wala nang saulian yun. Basta binali ko, sa pamamagitan ng daliri ko, nakatingala na lang kayong permanente. Ngayon, naintindihan nyo ba? Bibigay ko example. Halimbawa natin, itong kutsara. Kutsarita. Ito ay napakatigas yan. Napakatigas yan, oh. Makita nyo naman, di ba? Pero, igaganyan ko lang, hahawakan ko lang dito, igaganyan ko lang, babaliin ko yung mga ulo ninyo, yung mga liig ninyo, papunta sa paharap sa langit. Di ba? Kaya nga sabi ko, kapag ka tumae yung ibon, salo ng bunganga ninyo. Ngayon, hindi ko hahawakan yung mga liig ninyo. Ituturo ko lang. Kusang mababali na yung mga kaninyo, liig ninyo. Ito, kita nyo na, no? Kapag katigas-tigas niyan, no? Sinasabi ko sa inyo, yan, wala akong hahawakan na anuman sa inyo, katawan ninyo o anuman, wala akong hahawakan. Basta, gaganyan ko lang, mababali yung mga liig ninyo. Mag-comment. Yung gustong tanggapin itong challenge ko. Para sa ganun, para makunin nyo, para ma-imagine ninyo, na talagang, yun lang ang gagawin ko sa inyo. Basta ituturo ko lang, idudot-dot ko lang. Halimbawa ito, pinakita ka naman, idudot-dot ko lang, at saka may konting dasal lang, sabihin ko lang, igosong pirigni, may anghit ang kilikili, sisiguraduhin ko, bali ang liig ninyo. Sige daw, tanggap.
10 milyon ang ipaparada ko dyan. Kapag ka hindi ko nagawa, inyo 10 milyon ko. Ay para malaman ninyo na kung ano yung eksaktong gagawin ko sa inyo, ito ang eksakto. Halimbawa, ito yung liig ninyo, di ba? Kita nyo? Ayan, ha? Yan. Igosong pirigdi. May anghit si Beyonce. Oh. Ayan na. Bali na. Di ba? Yan lang sabihin ko. Kano ito? Ipinakita ko naman kanina sa inyo, ha? Gusto niyo pa? Tanggapin niyo, 10 milyon ang ipaparada ko pag hindi ko nabali yung inyong mga liig nang hindi ko hinahawakan yung mga katawan ninyo, talo ako. Yan ang gagawin ko sa iyo, kapisot. Kaya nga, medyo, makiramdam ka mabuti. Talasan mo ang pakiramdam mo. Dahil baka mamaya, pag nakita kita, nag-cross ang landas natin. Hindi ako mag-aaksaya ng panahon. Kahit na 1 minuto lang o 1 segundo lang. Oras na nakita kita, dadasalan ko lang yan. Igosong pirigni, may anghit si Beyonce. Patay ka. Bali ang liig mo. Sige daw. Kasi mayroon na akong ginagawa sa inyo. Mayroon na. Maniwala kayo sa akin. Niluluto na lang ng itong mga katutubo o mga mangyan. Alam nyo na siguro, ha? Alam nyo naman siguro yung mga mangyan dito sa amin. Itong mga mangyan dito sa amin, ha? Aywan ko kung sino ang nakakaalam ng salitang amurit. Magtanong-tanong kayo kung ano yung amurit. Nandito lahat yung mga matatanda, yung mga 130, 120 years old na mga matatandang mangyan, nandito sa akin. Kaya pwede kong gawin na lagyan ng pako, karayom, yung mga malalamunan ninyo. Lalo itong si Dr. Lab, para hindi na makapagsalita ng malakas yan, lagyan kita ng karayom sa lalamunan mo. Tapos yung mga kwan dyan, yung mga gago pa na kwan, itong mga kwan ito, lagyan ko ng mga pako at blade yung mga tumbong ninyo para hindi na kayo tae. Ganyan sa inyo. Kaya ito, sabi ko, mayroon ng pinoproseso itong mga mangyan dito ng mga katutubo ng mga alaga ko rito. Mayroon na. Kaya sabi nga nila, Dugoy, gusto mo bang paapuyin yung mga bunbunan nila? Sabi, ganyan eh. Sabi ko, hindi, marunong na ako niyan, kako. At yun na lang pagbali, sabi kong ganyan, yun na lang ang ituro mo sa akin. Ayun na, tinuruan nga ako na pagbali. At siyempre, igosong pirigni, may anghits! Yari kaya. Yun ang code nun. Yan yun. Imagine mo, pinakita ko naman kung gaano kanina yung at straight yung kwan. Pero nabali natin, hindi ko naman hinawakan yan. Ganyan ko lang. 10 milyon. Mga buwisit kasi kayo. Ngayon, darating ang araw. Pero kwan po yan
proseso po yan na gagawin natin. At gawin nating abnormal or miserable ang buhay nitong mga animal na itong mga putang inang mga kung ano ito, kalingap na ito na walang ginawa. Para lang lumamon, sisiraan nila si Kuya Bal Santos Matubang. Para lang makakain ang pamilya ng mga buwakang inanto, sisiraan nila sa Rab. Nandyan pa yung mga paghahamon nila. Kagaya nitong si Kapiso, naghahamon. May narinig din ako na naghahamon din itong si Sakalam, na parang ang laki-laki ng para bang yung bunganga nitong putang inanto, parang pwedeng sakmalin niya yung buong kalabaw sa kalaki ng bunganga ng hayop na yan Ganon din itong mga putang inang mga ito, si Juan na yan. Ngayon, itong si Hasa ba yan? Hasa. Na pati yung CR ng ninabyan siya kaya pinapakialaman. Ipagawa mo. Total, sinabi mo naman ipapagawa mo, pero take note. Ang kapalamantang pagmumukha mo, hindi mo nga mabayaran yung napakaliit na tindahan na yun lang ikinabubuhay ng tao, inutang mo na pagkatagal-tagal na yung utang mo, hindi mo pa nababayaran. Tapos meron ka pang lakas ng loob na sabihin na ipagawa mo yung CR na Beyonce. Isa kang hunghang hasa. Hahasain ko yung dila mo. O di kaya ano kaya kung lagyan ko ng kwan? Lagyan ko kaya ng ano to? Sima. Alam niyo sima? Yung di ba may hook? Yung pamingwit ng kwan? Isda. Sima nga yung tawag sa amin Pero pa yung kwan yun, hook sa English. Di ba may sima yon? No kaya kung lagyan ko yung dila mo para hindi ka na makapagsalita. Hasa. Ito si Hayat, pinagpapasensyahan ko na yan kasi unang-una, ito namang mga ito, si Hayat, si PS, si Glo. Hinahayaan ko na lang yan kasi paano nga yan amoy St. Peter na yung mga yan. Sus Marius, paano ba mga oros? Ganun ba? Parang mga amoy St. Peter yan. Pumunta kayo sa bahay nila, sinabi ko naman yan sa inyo. Umaalingasaw ang amoy katingko. Pag lumabas pa yung mga yan, parang kayo nakakaamoy ng sampagitan na bulok. Yun na yung amoy ni St. Peter. Kaya hayaan ko na ito, si Hayat. Ito, total. Bakit ito naman si Hayat? Ay, ito. Yung kahit nagmamarathon sa kalalive ito, wala po kayo makita na bakante ito. Puro nakalive itong si Hayat na ito. Dahil nga po, naghahabol po ng maipasama sa sweldo ng YouTube channel yung mga kanyang pinagla-live niyan para may pangkain po. Kawawa naman. Ito pong tatlong ito. Hayat, Sil PH, at saka itong kwan. Lulaglo na ito. Yan po yung mga patay gutom na ng mga hampas lupa. Kaya po nagmamarathon sila sa pagla-live dahil nga wala talaga sila makain. Talagang kwan po. Gutom ang pamilya nila. Wala pong pangpapa. Sabi nga ni Bopel, wala daw pangpapa. Yan po yan. Tapos, dumagdag itong si Hasa. Akala mo, kung sa totoo lang po, yung bahay po niyan, pumunta po kayong dugyot po yan. Madinin mo, pagpasok mo, yun pong pintuan nila, yun pong disaklob. Kukunin dito, isasaklob lang. Tapos lalagyan lang ng tali pagkagabi. Tingnan nyo yung kortina niyan. Parang, ewan ko, baka nung panahon pa ng hapon yan siguro, pinagpupulot niyan, tapos ginawang kortina. Tapos, ang yabang-yabang ng putang ina.
Sasabihin niya ipapagawa daw niya yung CR ni Beyonce. Talagang kayabang. Wala namang hindi mayabang dito sa mga anti-kalingat. Puro mayabang naman talaga yan. Pero pagka kanyan, ang tatapang pa yan. Pero pagka pinatos mo yan, parang mga kanyan. Parang mga pagong na kuan, umurong ng ulo. Ha? Ganito po itong mga kuan na ito. Itong hasa na ito, makita yung kuan ito, itong pagmumukha, parang daig pa yung kung si Hayat mukhang aswang, itong si Hasa mukhang mangkukulam. Di ba? Ay, siya nga pala, naku, muntik ko nakalimutan. Mabuti lang, hindi ko nakalimutan. Mayroon po pala tayong bagong balita tungkol dito kay Salcido. Ano po? Na galing daw po sila sa kuan, aywan ko basta hindi naman sabi sa akin kung kailan. Galing daw po sila sa Happy sa beer house. Beer house ng mga lalaki. Anong daw tawag doon? Kasi yung mga bakla doon pumupunta. Ano? Tapos yung kuan daw, madaling araw na ay uwi na, nagsara na yung macho bar. So mga macho po, yung mga lalaki nandoon, pinapasok po yan ng mga bakla. Kagaya nitong si Salcido. Ano? Di ngayon, hindi niya nasalsal yung utin ng kursunada niya doon sa bar na yon. Paglabas, walang ginawa raw kundi magsalsal. Nahuli ng pulis. Ayawan ko lang ngayon kung ikinulong, hindi ko alam. Basta yun lang ang binigay sa akin impormasyon at hindi na rin sinubaybayan nung nagbigay sa akin ng impormasyon kung iyon ay ikinulong. Yan po, mabuti lang pala at di ko na kalimutan. So hanggang dito na lamang po at sa lahat po ng aking mga subscriber, patuloy lang po yung inyong pagsubaybay dito sa wala namang kakwenta-kwentang channel ko. Pero doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paminsan-minsan po dalawin nyo yung mga comment dyan. Sila po, ito mga subscriber ko, yung mga comment po ng mga subscriber ko, mababasa po ninyo. Totoo naman talaga ang sinasabi ni Mr. Birana na kapag ka nag-subscribe kayo sa kanyang channel Birana Live Studio TV, gugwapo, gaganda kayo. Ako na yung magpapatunay. Yan po, nandiyan sa comment section yan. Dahil magmula na nag-subscribe ako sa channel ni Mr. Birana, ang gwapo ko na. Yan, sabi. Ganun din, doon sa isang babae na nag-subscribe, totoo. Pinapatunayan din niya na totoo yung sinasabi ko. Ano pang ginagawa ninyo? Yun po mga mukhang kabayo. Na hindi pa nakapag-subscribe this channel ko. Mag-subscribe na po kayo. Para po hindi kayo manatiling kabayo. No? Kagaya po nito. Kahit ganito ang itsura niyo, titiyakin ko sa inyo na kapag ka nag-subscribe kayo, mababago yung mukha niyo. Pagka halimbawa ganito ang itsura niyo, ayan o. Looking for a smarter way to relax? Meet our smart chair. Yan po yan. Dahil mayroon na po akong subscriber na ganyan ang mukha. Mas masahol pa nga eh. Pero, unti-unti, naging maganda yung kinalabasan. Parang mistisa ngayon at napakaganda. Anong sinabi? Nung sinasabi ni Kapisot na mukhang si Mama Miri daw, itong si Beyonce, mukhang si Mama Miri daw? Anong sinabi? Anong sinabi niya doon sa mukhang kabayo na subscriber ko noon? Ay, na ngayon. Dating hindi pa subscriber ko, ganun ang mukha, parang kabayo talaga. Nag-subscribe, napakaganda. Hindi lang yan. Lahat ng mga subscriber ko, matatalino na, mga masuswerte pa sa buhay.
At yan ang lagi kong ipinagdarasal sa ating lahat, sa inyong lahat, na sana manawari ibigay na ng ating Panginoon ang swerteng madalas niyong naririnig sa akin na ibigay na sa inyo ng mga subscriber ko. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.